Viewers' discretion is advised. Kitang-kita ng mga gwardiya sibil kung paano tumama ang lahat ng bala kay Bonifacio. Ngunit ano ito? Bakit nakatayo pa rin siya? Hindi makapaniwala ang mga Kastila sa nakita nila dahil ang ama ng himagsikan ay wala man lang sugat ni isa. Gamit ang kanyang baril at itak ay inisa-isa niya ang mga taong umalipusta sa bansang Pilipinas. At mula noon ay kinatakutan na siya ng mga Kastila na hudyat ng revolusyon ng mga Indio laban sa pananakop ng mga Kastila. Agosto taong 1896, ang Katipunan ay nag-aalsa laban sa mga Kastila matapos nila punitin ang sedula personal bilang hudyat ng pag-aalsa. Sa pamumuno ni Pedro Arellano, Andres Bonifacio, Teodoro Plata, Ladislao Diwa, Valentin Diaz, at Jose Dizon ay nagsagawa sila ng pag-atake sa Kamay Nilaan. Lumusob sila una sa mga kampo ng kalaban na minsay itak lamang ang dala. Nakita siya ng Kastila at itinutok ang kanyang baril na Remington Rolling Black Rifle sa ulo ni Bonifacio at nasambit ng Kastila ang "Estás muerto" dahil sa ulo ang tama sa Supremo. Ngunit nagulat na lamang siya nang may bagay na humarang sa bala na tatama sa kanyang sentido. Isa itong hugis at sulok na bagay at bahagyang umiilaw. Ito ay ang agimat na ginagamit ni Bonifacio sa kanyang mga laban at pag-atake sa mga Kastila. Ako si Dr. Acacia at kung napansin mo, ang ama ng himagsikan ay may tinatago palang agimat o anting-anting. Ang anting-anting na ito ay ang SCP-003 o mas kilala sa tawag na Meteoric Alien Amulet. Ngunit hindi katulad ng normal na agimat, ang agimat na ito ay nabubuhay at may kakaibang koneksyon sa pagsusuot nito. Ang itsura nito ay parang bakal at umiilaw ang mga siwang ng katawan nito. Meron rin itong mata at bibig. Ang nilalang na ito ay dapat magkaroon ng personal na koneksyon sa susuot nito sa pamamagitan ng deoxyribonucleic acid o DNA. At ang agimat na ito ang dahilan kung bakit ang ama ng himagsikan na si Andres Bonifacio ay walang takot na lumusob sa laban ng mga Kastila sa panahon niya. At upang malaman ang pinagmulan ng kakaibang agimat na ito, ay kailangan pa nating bumalik sa daang libong taon. At dahil ang kakayahan ko ay ang malaman ang pinagmulan ng isang bagay na nakita ko, nalaman ko na ang SCP-003 pala ay hindi galing sa ating planeta. Daang libong taon, Baguio, Benguet, ay bumagsak ang isang naglalagablab na bulalakaw sa dalampasigan ng Baguio. Ang Baguio sa panahong ito ay bahagi pa lamang ng katubigan. Ang bulalakaw na ito ay hindi normal dahil binubuo ito ng elementong hindi matatagpuan sa kahit anong bahagi ng ating planeta. Ito ay kulay itim o abo at hugis at sulok. Lumipas ang 100,000 taon, umangat na sa katubigan ang Benguet katulad ng itsura nito ngayon. May ibang mga tao na nakatuklas rito ngunit ginagawa lamang nila itong gamit sa bahay. Aksidente lamang na naisuot ang agimat na ito, kung saan ang sino mang magsuot nito ay mapupunta lamang sa dalawang kapalaran. Una, kung hindi aayon ang DNA ng nagsuot nito sa agimat, ay magpapalit anyo ang agimat na ito bilang isang halimaw. At kakainin ang kung sino mang nagsuot nito. Pangalawa, kung sakali mang umayon ang DNA ng magsusuot nito, ay bibigyan nito ng kakaibang proteksyon sa mga atake ang nagsusuot nito. Bibigyan din ito ang nagsusuot sa kanya ng bilis at liksi na kinakailangan sa digmaan. At ito na nga ang nangyayari kay Andres Bonifacio. Tanging siya lamang ang nakapagsuot ng agimat na ito na sumapit sa ikalawang kapalaran. Tinawag ito ng SCP Foundation bilang Meteoric Alien Amulet matapos ang pagkatuklas nito. Kailangan ang pagkamatch ng DNA na nagsusuot nito ay 100% dahil kapag hindi, ay tiyak na kamatayan ang kahihinatnan ng magsusuot nito. Ang pagkakasuot ng agimat na ito kay Bonifacio ay aksidente lamang. Inakala lamang ni Bonifacio na ordinaryong anting-anting lamang ito ng isang antingerong nakita ni Bonifacio sa Naik, Cavite.
Parang may dagitab na dumaloy sa katawan ng Supremo. Dahilan kung bakit nagulat siya sa umpisa. Natuklasan lamang niya ang kakayahan nito nang ang sinusubukan sandata ng katipunan ay tumama sa kanya. Sa mga labanan na ipinanalo ni Bonifacio ay nakasama niya ang isa sa kanyang kaibigan na si Emilio Aguinaldo na nooy general sa Cavite. Lumaon ay dahil sa magkaibang ideolohiya ay nagkaroon sila ng di pagkakaintindihan. Isa sa mga katipunerong nagtaksil ang nagsabi sa panig ni Emilio at sinabi ang lihim ng lakas ni Bonifacio. Kaya naman ng panahong natutulog ang Supremo ay palihim na kinuha ng isang katipunero ang agimat. Dito ay dinakip na si Bonifacio at sa bisa ng utos ng general ay dinala sila sa bundok buntis kung saan dito na nagwakas ang kanyang buhay. Napasa kamay ng organisasyon ang SCP-003 matapos tumakas ni Emilio Aguinaldo papunta sa Hong Kong noong 1897 nang maiwan niya ang ilan sa kanyang mga gamit sa kanyang tinutuluyan. Sa ngayon ay nananatiling walang nakapagsusuot ng agimat na ito dahil napakadelikado nito at hindi pa rin malaman kung may iba pang makakapagsuot ng agimat na ito bukod sa ama ng himagsikan. Ang kategory ng SCP na ito ay Category 1 Tamawo kung saan tinatayang nakapas lang na ang SCP na ito ng 1 hanggang 9,000 tao mula nung ito ay mapadpad sa ating planeta. Nakatago lamang sa Level 1 Security Area ang SCP na ito sapagkat kung wala namang gagalaw rito ay wala rin namang mangyayaring masama sa paligid nito. Binabantayan lamang ito ng security personnel level 2 at wala namang anomalyang napapansin. Gayunpaman, nagpapakita ang SCP na ito kung gaano kadakila at katapang ang ama ng himagsikang Pilipino, si Gat Andres Bonifacio.